Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So yan yung components ng conclusion. At meron tayong dapat i-avoid sa sa mga nag-e-end ng sermon. So common challenges to avoid. So tapos na tayo sa components of a compelling conclusion. Number 4 na tayo, Roman numeral number 4. Common challenges to avoid. So there are 3 common challenge. Number 1, continuing after the climax. Yung tipong tapos na nga yung climax. Dinadawit mo na naman yung buong sermon mo. So, avoid dragging the sermon beyond its natural ending. The climax should lead to a brief conclusion. Kumbaga, nakarating ka na sa tuktok, binababa mo na naman sila, tapos dadali mo sa taas. Huwag mo na silang pahirapan. Nandiyan ka na sa tuktok, ipatanaw mo na lang. Ibig sabihin, ipatanaw mo. Sabihin mo na lang kung ano yung napagdaanan mo. So, huwag mo na silang dadalhin doon ulit. So, number 2, complicating the new concept. Huwag ka nang magko-complicate ulit. Huwag ka nang magsasabi ng bagong Greek word. Huwag ka nang magsasabi ng mga bagong etymology. Tapos na yon, sa introduction lang yan, mga etymology. Huwag ka nang mag-define. Kung meron ka definition dyan, unahin mo na, ilagay mo na sa intro mo. So, do not complicate na with new concepts. Do not introduce new ideas in the conclusion. Focus on reinforcing what had been said to ano. Na yung nasabi mo noon, parang, kumbaga sa naglagay ka ng, ang tawag dito, yung naglayer ka ng, kumbaga sa riffraff, di ba? Papatong ka na ng bato, nag-step ka, pinatigas mo ng semento, okay. Para ma-finalize, i-reinforce mo na. Ibig sabihin, maglagay ka ng dyan, yung cage niya. Yun ang reinforcement para lalong tumibay, di makawala. Di ba? Parang sa paglalatag ng bintana, para tumibay or hindi mapasok ng kahoy, lagyan mo na ng railings. Ganon. So, do not complicate. Number 3, contrive emotional manipulation. So, avoid natin yung too much emotional drive sa conclusion. Let the message and the spirit move to the listener. If hindi mo maiwasan, hayaan mo lang. Hayaan mo. Huwag niyong pipigilan. Okay, yung emotional drive. Pero kung hangga't maaari, wag nating dadalhin ng masyadong emotionalism. Okay? So, kung meron man doon talaga mag-break out, di hayaan niyo siya mag-break out. So, marahil yun na yung revival point sa kanya. Pero wag tayong magmamanipulate na, kasi yung iba manipulative, no? Dati may time din na ganun ako, na naging manipulative din ako sa ganyan. So, hindi naman every sermon kailangan i-manipulate mo sila na every Sunday na lang, isigaw mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. Okay lang yun. Pero yung every Sunday, pero hindi siya palaging ganun. Don't expect na, halimbawa, manaranasan nyo, nagkaroon ng revival, may mga iyakan na ganyan. Next Sunday, ganun ulit. Don't expect, yung iba kasi every Sunday, pag hindi ganun nang nangyari, ang dry ngayon. Kapatid, hindi nalala. Ang dryness at saka ang fire, hindi yan nakabase sa emosyon. Tandaan nyo kasi minsan may mga ganun May mga, halimbawa, lalong-lalo na kung ang preacher mo ay evangelistic o kaya revivalist. Hindi kasi lahat ng preacher, pare-parehas ng temperament o kaya ng kalidad or ang tawag doon yung sa fivefold ministry, no? Hindi pare-parehas. Kaya hindi ibig sabihin na walang iyakan, hindi kumilos ang banal na espiritu, walang kapuspusan, hindi ganoon. Naging norm na kasi na kapag sinabi nyo na puspos, yung umiiyak, yung nagwawala, ganoon. Hindi ganoon. Hindi ibig sabihin na walang umiyak, dry, hindi ganoon. Ang dryness, kapatid, yung uuwi ka, hindi mo na isa pamuhay yung narinig mo. Kasi marami ako nakikita,
Nag-iiyakan, nagtutumbahan, pag-uwi sa bahay, walang pagbabago. Ano mas gusto nyong piliin? Every Sunday, iyak kayo, tumba-tumba, tapos magkita kayo sa bahay nila, wala siyang pinagbago, kuripot pa rin, walang pagpapatawad. O yung may impact yung kanyang mensahe na i-deliver ng maayos. Nag-pray lang sila pagkatapos. Pagdating sa bahay, binago talaga siya ng Panginoon. No, naging dating maramot ay naging mapagbigay, bakla, naging lalaking tunay, di ba? So pili ka sa dalawa. Kasi ang repentance, maliban sa pagiging contrite heart or yung talagang merong pagsisisi sa puso, ay hindi doon lang nakabase sa emotional na current na nangyari nung panahon na yun. But repentance is a response to the word of God that made him change in mind and in heart. Kaya nga yung tawag na metanoia is change of mind and heart. Okay? Kaya hindi ko sinasabing masama ang maging emotional. Wag lang talagang maging emotional manipulator ang isang pastor. Okay? Na parang sinasabi niya na dry ang service kapag walang umiiyak. I-break natin yung ganyang norms, kapatid. I-break natin. Hindi niya, ano yan? Myth. Myth yan. Agree ba kayo sa akin? Kung hindi kayo agree sa akin, pasensya na kayo. Ako ang professor nyo ngayon, bahala kayo. So, ako kasi, hindi ako agree sa ganun. Tsaka hindi, ibig sabihin ba, pag walang nag-iiyakan every Sunday, hindi na kayo binabago. At tsaka, ibig sabihin ba nun, wala nang pagkilos ng Holy Spirit. Di ba? So, marahil, ang tinutukoy natin, yung overflow or yung ang infilling naman kasi, pwede mong maranasan yan sa panahon na may kaaway ka. If you are filled with the Holy Spirit, yun yung infilling, may tuturing mo yung habag pa rin sa Kanya at hindi mo siya gagantihan. And kung ikaw ay puspos naman ng banal na espiritu on that certain time, magagawa mo siyang patawarin, batiin, at bigyan pa rin ng regalo. Yun yung tunay na kapuspusan. Hindi lang ang kapuspusan sa loob ng church, mga kapatid. Pag-aralan nyo sa Bible, maraming napuspos dyan, pero hindi yung sa loob ng gawain na kapuspusan. Halimbawa, si Esteban, nung nag-share siya, napuspos siya ng banal na espiritu sa magitan ng kanyang salita na may tama yung kanyang sinasabi at magpo-provoke yun kung sa mali ay lalo silang ma-offend or sa mga tama naman ay lalo silang ma-convict and ma-lead at mag-repent. Diba? So, puspos siya. Siya na preacher. Pero pwedeng hindi mapuspos yung tao. Kaya may kapuspusan pa rin. Kaya ang kapuspusan, wala yan minsan sa preacher na halimbawa ikaw nag-preach ka, maayos ang preaching mo, tapos walang umiyak, wala silang naramdaman. Hindi ibig sabihin na walang kapuspusan doon um, sa serbisyo na yon or sa gawain na yon. Kasi napuspos kang mag-share eh. Marahil hindi lang talaga sila receptive. Hindi ibig sabihin din na hindi ka effective. Okay? Kasi personal yon kung tatanggapin ba yung word or hindi. Kaya ang kapuspusan, pag may parisiyo dyan, mananatiling parisiyo yun. Pero kung merong mga talagang receptive, bukas ang puso, ay matatanggap nila ang banal na espiritu. Kaya wag natin sisihin yung mga sarili natin minsan kapag nag-preach kayo, binigay niyo ang lahat. Tapos, na-feel mo na parang walang nangyari or parang dry. Parang lang yun. Ikaw lang yun. Okay? Pag ginawa mo ang the best mo at in-evaluate mo ang sarili mo, ikaw ang nakakaalam talaga. Ikaw lang din at ang Panginoon. So, wag ka mag-expect sa ibang tao. Ang ating final say ay ang Panginoon. Okay po ba? Sana ay na natuto po kayo o meron kayong Kaya ang contentment ng preacher, ng preaching mga kapatid,
ay kung na-deliver mo ang katotohanan, yun ang number one. Okay? Regardless sa kung ano mang emosyon. Number one yan, katotohanan. Kung madala man sila ng emosyon, praise the Lord, byproduct yan ng pagsisisi. Part din yan ng pagsisisi. Pero ulitin ko, ang byproduct ibig sabihin, immediate product. Pero ang pinaka long-term product ay yung pagbabago. Yun ang long-term product ng pagsisisi. So, yan. Nawa ay may napulot kayo or natutunan kayo sa aking sinabi. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.